Ayun, magandang hapon sa atin lahat. Hapon na ba? Ayun, nandito tayo ngayon kay Idol Arnold Pitilo dito sa santong lugar, sir? Banutan, Gloria, Oriental Mindoro. Ayan, maganda yung place dito ni Boss Arnold at malilom. Ayan, boss, kailangan nagsimula mag-alaga ng kalapati. sa pag-alaga ng kalapati, talagang maliit pa kami. Yung elementary pa lang ako, may alaga na kami nakuha ng kalapati. Talagang hanggang sa ngayon, nag-alaga pa rin kami. Kasi nung dati, nung elementary pa lang kami, pag kami nag-training ng kalapati, ni Kuya, nakabike lang kami. Tapos, bike lang. Ang training pa namin ng kalapati noon, cruisan baga, hagis sa kanto, hagis sa banutan. Yung cruisan ng hagis, para talagang mabatsure mo talaga yung ibon. Tapos pag nag-ano pa kami, mapunta kami sa Mahuya, banutan, madayo kami ng itsahan, parang biyagan lang baga. Parang dahil ng ibon mo, hagisan namin. Sila din, ganun din. Pag may nabiyag kami, amin na, parang ganun ang labanan dati na ng mga ibon ay. Ngayon, talagang nagkakarira na talaga ng ibon. Kaya talagang hilig pa rin talaga namin ng pag-ibon. Saan mo na yung mismong karera na? Saan mo nakita? Nung nag-umpisa kami dito ay kay parang D. James ako sumali nun. May HPC? Oo, in HPC kami dalawang kapatid ni Alejandro. Doon kami nag-umpisa mag-ibon sa nagkakarira. Ngayon, saan ka kasali ngayong club? Marami. Halos lahat dito na yata kasalang. Hindi ko lang kasali doon sa SLB sa sa SBP. Oo, yun na lang. Pero dito sa lahat, PRPC, nagkasali ko, MFC, MSB, Pansud, BPHC. Naglaro ka sa JPO? Ay, wala. Hindi mo nakapag kay Kuya Chris, hindi ako nakasali din pala. Ibig sabihin, parang bago-bago ka lang din sa club. Oo, yun nga. MHPC, mga 2020, mga ganun, Oo. Spacing. Ayun, nung nakaraan kasi, lagi kang panalo dun sa MSB nun, polling. Talagang halos. Kwentuhin mo ngayon, yung halos sinubos mo yung cellphone. Kaya nga, talagang sabi ko, siguro talaga din, panapanahon din talaga sa pag-ibon talaga pag talaga sa'yo ay sunod-sunod. Kasi nung kada loading nun, umpisa pala ng pasi, akin pag hindi first, second. Sabi ko, ay minsan nakabig sa pooling yan, minsan 4,000, 5,000. Ganyan, nakabig ko. Talagang kakatuwa talaga, sabi ko. Maluding na naman ng Sabado, sigurado linggo na. Parang saya pag nanalo ka talaga sa pag dagdag na talaga yung premyo Nakailan cellphone ka lang? Nakadalawang cellphone ako noon. Yung sa MSB. Tapos sa brace. Yung ibon din na yun, talagang napakagaling ng ibon na yun. Kaya, yun ang nawala nga sa brace din nawala. Pero galing yung kay Ninong Iman Valdez, shoutout kay Ninong Iman Valdez. Talagang buksan muna. Napaka talaga yon. Kay shoutout kay Ninong Iman Valdez na napakagaling ng ibon. Ano daw line nun sabi? Yun ay Burlington? Hindi, na niya sa parang galing kay taga Victoria na sa breeder din ng Burlington na dito. Kaya sino yung Iman Valdez na nag-breed yung ibon Burlington dito, tapos pinapadala dun Nabigyan niya ako noon kasi doon ako dati nagatrabaho sa Andox Pinamalayan. Nabibigyan niya ako ng ibon dito. Kaya may loop siyang bago nagsilip ako doon. Doon. Halos naman siya ng pure gold doon Parang magandang hapunan yung pure gold. Kaya sabi nga sa akin, tuwag mo akin, talagang doon minsan nahapon sa Kaya sabi ko kahit kainin yung imay. So, wala na rin sa akin yung line na yun. So, may natirang, may isa pa pala dyan na natira. Yun na lang ang natira kong ibon na Ano yun? Hanggang saan ang speed niya? Laging yun 1-2. Tumawid yan? Oo, natawid ko ng yun. Yun yung nahuli ni... Nung unang nilaro ko dito sa South, yung ibon na yun, nahuli ni Doc OJ. Pinusa GC na Kaninong nasabi ni Sir Bren, ay kay Boss Iman Valdez yan. Ay tapos nag-chat naman si Ninong Iman, ay nakay Arnold Pitilo siya na pinaglaro ko niyan. Ngayon, sinat ko yung sabi ni Doc OJ, tapos sabi ni Doc OJ, papakawalan daw hapon, yung Lupman, chat ko na lang daw, chat ko. Pinaligawan niya nung hapon. So, pag uwi ko dito, nandito na yung ibon. Nahuli lang daw nadala pala katika nung younger ko nadala sa Victorian. Pero nung nabatcher ko ulit dito, yung laro ko na, ninorth ko naman. Nanalasa talaga hanggang, siguro nakikitang pira ng bata, wala pang isang buwan.
Yung bago mag-abot ng Abra, di ba nag-Abra yun? Pa-championin niya yun ng Young Bird ng Abra, tapos Ulbird, Young Bird Ulbird yung Abra de Ilog. Talagang nakarangking siya. Nung Abra de Ilog, ang naklak pa lang 3. Socorro Victoria pala ang yan din sa Pinamalayan. Andito na Ibon nagabantay Sherwin. Sabi ko champion na kasi nakarangking sa ano straightan eh. Ito sure bula champion na are. Kita mo hindi ko ba yung Ibon na yun? Naparondahan dyan eh. Ang naiklak ko halos 28 minutes. Sa pumunta? Umahapon dun sa ano. Tapos umahapon dyan sa Antipolo dyan. Sabi ko, bakit nagtaga niya Ibon na yun? Hapon. Umahapon yung last ng laban na yun. Pero talagang sabi ko, laki rin nagampira ko dun yung napostahan din na Ninuhanyel. Ang kalaban pa ng Saibitan namin ay Mansalay. Gano'n ko tindi yung huling bagtak pa yung nalabanan ng Saibitan. Sobrang bilis talaga ng Ibon. Talagang sabi ko Pag nadating talagang ano? Oo, talagang nagataka nga niya. Bakit ang bilis naman ng Ibon ito nandito agad? Ay ang passing nga nakukuha niya ng 18 minutes. 1 to 60 speed. Kulang 1-3 ganyan. Bilis no? Para panay ng speed niya, sabi ko, ang gandang Ibon talaga yun. Ba't ang aking laang, sabi ko nga, pag ganun palang may speed ka na sa land, Hindi mo na itawid. hindi mo na dapat itinawid. Tapang pinang-ano mo na talaga yun, tangad mo lang talaga. Kasi iba-iba yung nanalo ka talaga sa huling dito sa land. Kasi pang dagdag mo baga sa suporta sa Ibon mo. Kasi mahirap din ang dami mong Ibon tapos hindi ka naman nanalo dito sa ano. Talagang mahirap din. Laki na din ang konsumo. Talagang maano din eh. Katulad sa akin yan. Ibon eh. Dami ko talaga. Halos isang buhugan na 1 kilo. O ay kung wala ka man din pang suporta, eh paano pang ano. Pero sabi ko nga, hilig ko lang talaga. Wala naman ng aking bisyo. Ay talagang naanohan ko rin. Hobby talaga. Hobby ko lang talaga. Ayun, based dun sa ano, dati nananalo ka. Ngayon, anong adjustment mo? Kasi nga, kailan ba nawala yun? North-South? North yun, ng Batangas. Batangas na. Oo, doon nawala yun ng Batangas. Kasi dati nakikita lagi kita parang hindi ako masyadong naglaro noon eh. Oo. Ano, yung lagi nakukuha mo cellphone, yung mga gano'n. Oo, nakakatuwa talaga yun. Dinadala pa dun sa outlet. Ayun, ngayon, noon, anong condition mo? Binago ba mo ba ngayon? Yan pa rin mga pula-puti mo na yan. O yan pa rin, pero sabi ko nga, focus dapat talaga sa pag-ibon. Kasi dati nung talaga, focus talaga ako, nag-training talaga ako hanggang Pasig, nag-training ako, papunta dyan, aksaya ako talaga yan. Ngayon, hindi ako makapokus. Kasi So, sobrang busy ko sa trabaho na rin, nakapag-ano lang ako, katulad yan, mula maga, pag nandito hanggang tanghali, nag-ibon ako. Pero yung sabi mo, makapag-training talaga ng ano, ay magpa-training ako, pasabay-pasabay lang, hirapan pa mag-load. Yun ang naano ko, tapos sa hapon, di ba, mapasok ako. Minsan hindi nababagan sa hapon. Ay masa ako busy dun sa tindahan, hindi rin niya maintindiKaya sabi ko nga niya, ay iba-iba talaga yung nakapokus ka sa Ibon. Iba Kaya talaga siguro, yung nagabantay ka talaga. Oo, nag-ano ka talaga sa focus. Pero sabi ko nga ni, Pero lagi na uwi din ang Ibon mo no? oo, ang napapinis mo dito sa Sautay Anim. Kaya ang dami. Oo, sabi ko nga, nauwi naman yung Ibon ko, pero bakit hindi man umano sa ranking? Siguro talagang kinakapos ka tulad dati nun sa atin. Pa-championin sa akin. Ikaw lang naglakay pero sa akin, kinapos. Pero yung kumak din siya ng... Saan yan? Yung solo ko? Yung solo ka, di ba? YB yun, no? Oo. OB ako nun eh. Oo, OB. Hindi ko kay Kika niya, no? Sabi ko. Ay, YB ako. Ay, YB ako. OB, yung dito sa South. Oo, sa South, sabi ko nga ni mag-clock lang. Mag-clock lang ako kahit 600 guys kasi cut off na ako nun eh. Oo, sabi ko wala pa rin. Nag-clock ka ng 600 plus. 600 plus, sa solo isa. Sabi ko nag-clock din ako. Kaso may cut off na, 476 yata. Tapos natalo kita sa points. Oo, sa point. Oo, kasi cut off ako ng kalibo nun eh. Oo, isa akin i-complete yung 3 ay nag-cut off ng last lap. Counting. Sabi ko talagang wala. Ayun. Yun, naging third na lang siya. Sa breeding, anong normal na ginagawa mo, boss? Talagang sa akin naman, pag nag-breeding, talagang na-condition ko muna din yung breeder talagang. Ano yung tingin mo na kondisyon na ibon? Ano lang talaga yan, matigas talaga ang hipo sa ibon. Parang kumbaga sa manok, pag inaawakan mo talaga yung magandang kawan bago may breed. Kaya pag labas talaga ng pispis niya, maganda rin. Pero yun, sa yung mga pispis naman, pag yun, ano ko rin, nasubukan ko rin ng vitamin. Yung pula-puti din, pag yun lumalaki na. Ayun yung inabigay mo. Ay, sa training ka, pag busy sa trabaho, hindi ka nakapagtos. Yun lang talaga pag busy. Ang hirap. Paano yung pagpalipad mo dito?
Parunda lang yan. So, sa loob, di ba, bago ka pumasok, magpaparunda ka? Ano eh, sa umaga pa lang, bago ako magpatuka, paparundahin ko yan. Tapos lalagyan ko ng bahog dyan. Hintayin ko, pag bumaba sila, hindi ako pasok ka na. Tapos bago ako pumasok, katulad ganito, gaparundahan ako nito, hindi ako nagparunda. Bago pumasok, parundahin ko muna, tapos patuka ulit. Eh sa hapon, hindi ka na patuka, hindi katulad nung... Hindi kinabukasan ng patuka na. Oo. Paano pag space? Ay di, ano na, marami na siyang... Marami ng bahog pahapon. Oo, pahapon. Hanggang hapon na Nalagyan yan. ko na. Pati tubig. Oo, yun ang ano ko. Pero dapat ang patuka talaga maghapon sa ibon. Pero sa akin, Magastos yun, no? Pag ganun. oo, yun nga. Talagang ano, Babad na ang anot din talaga sa patuka. parang may ano pa sa bago. Oo, laki talaga nagastos ko dyan. Hindi lang aram din asawa ko na laki din nagastos ko. Pero sabi ko nga, yan lang naman natin libangan. Yan naman hindi naman talaga bisyo, parang hobby ko lang. Eh dyan ako masaya, nawala yung stress ko, lalo sa trabaho. Minsan ay talagang hindi maiwasan yung ano sa trabaho. Ay dyan lang. Parang ano ka doon, 7 days ang trabaho mo? Wala kang ano? Hindi, ano, bali 15 days, may 2 araw na day off. Tuwing Martes day off ko eh. Monday, Martes. Ayun, pag day off mo, saka ka nakakapag-intindi. Yun, nakapag ano, pag day off ko naman. Nakapag-tustos din, pag dito lang, mga malubay. Buti lang, nalaglag lang yung ano nung sa'yo. Oo. Hindi na masyadong. Sa akin kasi kutkutin eh. Yung, ay, ito, nakakutput ko rin eh, dahil ano ito eh, plywood to eh. Plywood eh. Ayun, nakakutput. Ayun, sa derby, boss, anong adjustment mo nung pag may trabaho ka? Paano yung patuka mo? Paano yung derby na? Ayun nga, sa pag derby na talagang, inabilinan ko talaga. Minsan yung asawa ko talaga, natakalan ko na, ito ang patuka mo sa hapon na. Dahil hindi ang pili, tapos ito tubig, ito na ilalagay mo dyan. Kasi, hindi ko na, wala ako dito sa hapon eh. Yun ang inaano ko eh. Ito ang ilalagay mo dito sa ano. Hinihiwalay ko na yung panlaban ko para hindi man doon kahalo doon sa panlaban. Kaya talagang ano din, dapat talaga kondisyon din talaga yung ibon mo. Sa mga, pero hindi ko rin mawala sa akin yung ano, yung ako yung nakapagpauwi na dito, nung marami ako napapinisher yung oregano. Ganda rin oregano at saka pulot niyan. Paano yun binibigay yung oregano? Sa akin ay ano, ng every other day yung oregano. Umaga. Sa tubig? Sa tubig. Inaano ko yung oregano sa bawang. Yan ang inaano ko talaga. Maganda sa ibon. Talagang... Ano yung bawang mo lagi? Hindi man. Every other day. Inasabay ko siya sa oregano. Durog yun. Parang blenderin mo siya. Tapos lalagay mo sa tubig? Puso yun sa tubig. Ganda sa ibon. Ganun lang pala yung ano mo. Sekreto. Ayun. Anong mga bloodline mo pala dito, sir? Bukod doon kay Boss Emen. Anong lang din? Yung ano, yung breeder ko dating nahiram na ano, yung ito nga. Taiwan, yung KLPR. Tapos yung nandini sa baba, ay hindi ko nasabi kung yan ay yan. Unknown na lang yan. Pero matibay talaga pinanggalingan. Talagang na ano talaga. Nadulo talaga. Oo, dulo talaga. Yun nga, dalawa na napadulo ko dito kaso mababa ito. Pati ba yung south mo, 6 ang pauwi mo eh. Oo, kaya nga. Ang hirap ng south eh. Kailangan na rin ako. Mga butas-butas yan o complete? May butas, may ano. Yun ang ano ko. Kailangan talaga nakatutok ka rin eh. Tutok talaga, sabi ko nga sa ano. Ngayong ano, season ngayong North. Ayan, apilitin ko talaga na ano kasi sayang yung gastos ko hindi mo matutukan. Ayos, marami akong pang North ay ilan yung pang North ko. Sa MSB ko ay 8 yung MSB ko pang North. Tapos sa MPE side ko ay 3. Sa OM ko ay 3. May puti ka pa oh. Hindi yan, napunta lang din yan. Yan yung utang, may sakit pa nga yata. May sakit to. Yan nga, natapot mo eh. Nagis ko na ng mga Glorian ay bumalik pa rin din eh. Puti. Sabi ka po. Ay, sa mga sakit, katulad niya, may 1 eye ka na. Oo, yan nga. Yan, ang dami kong binibigay. Ito nga, binibigay ang ano na yan. Tapos may Chromoxil. Oo. Ari. Puro pang manok yan ah. Oo, tapos yung ano pa dito. Yung Bitracin Gold Capsule, yun ang inaano ko eh. Ayos naman. Ko rin. Yan, medyo, dati lahat yun, mga pikit na yan. Oo. Nakaano na talaga siya, pikit na, hindi na nakaano. Ginagawa ko, hindi na makaano, nasupakan ko nung, nairinggili ako ng tubig. Tapos abuburan ko nung Bitracin Gold Capsule. Tapos meron pa akong antibiotic para maano talaga. Ay ngayon, ayos nga, nakamulat-mulat na yung iba. Ayos naman pag 1 eye, maano mo yan. Huwag lang mag-going lights. Ayun nga. Ano yung pinakamahirap mong sakit na ginamot? Yung ano, baliling.
Maliling PNB. Yun ang ano, Naikot yung ulo. ang naikot ang ulo. Ano yung Pero hindi ko alam kung doon gumaling yun eh. Kasi na yung akin dati, tagilid na ikot ang ulo. Ang ginamot ko lang ay ano eh, sunrok sa suka. Paano eh? Sunrok sa suka. Niliguan ko lang. Yun ang inano ko, tapos binilad ko sa araw. Nilugan mo ng suka? Oo, sunrok sa suka. Yun ang inano ko. Hindi mo pinainom? Hindi, niliguan ko lang. Oo. Hindi ko alam kung doon baga gumaling yung ibon yan kasi may nakapagsabi din sa akin, yun ang inano mo. Suka? Oo, suka at sunrok. Pag ano yung paliguan mo. Gumaling naman yung ibon. Kaso nga, nilaro ko din dito ng ng North. Hindi na naman dumulo. Wala rin. Kasi siguro nga, pag ang ibon talaga ay nagkasakit na sa mula, pag bata pa may sakit na, pag nilaro mo, parang iba na yung conditioning niya, yung iba na yung niya, lakas niya. Kailangan talaga walang sakit. Oo, yung pa lang ang pagka-umpisa pa lang ng bata niya, pag laki. Ayun, dito sa Lupane, natatandaan mong yung talagang race mo bukod dun sa yung lagi ka na nanalo. Anong pangalan ng ibon na yan? PRPC 0823, 2023 yun. Alaro dapat 2023 yun. Ay, dapat si Emma na maglaro Oo, siya dapat maglaro noon. Tapos ikaw na yung naglaro? Oo. Bukod doon, anong ibon yung parang natatandaan mo? Yung kahit hindi nanalo, yung natatandaan mo siyang parang memorable sa iyo. Ang hindi ko talaga kalimutan ibon ko yung si Kapis. Kilala din ni Raymond. Galing sa kanya din yun, si Kapis na yun. Magkapatid yun. Yung nananalo ko na yun. Unang anak lang yun. Binigay sa akin yun. Napakagaling ding ibon nun. Doon ng 3 times Iloilo din yun. Yun yung naglaban dito sa MSB ng yung walang umuwi. Nabalta mo yung walang umuwi. Occidental, walang umuwi Mindoro. Yung inabot lang bagyo. Saranggulahan yun ay. Ako yung nagawa sa saranggulahan nun ay. Ang sabi ni Sir Bren, kung sino yung makapagpuwi kinabukasan ng all bird or young bird, may premyo. Ay, ako naman, sabi ko, ako yung nagawa ng saranggula doon. Kinabukasan na. Wala na. Daybird. Dahil ngayon ay. Ako yung nagawa ng saranggula doon. Sabi ng asawa ko, may bumagsak na sa buhong, nag-ulan ay. Di tuloy pa rin gawa sa saranggula ko. Hindi na makakawa, nag-ulan eh. Pagtingin ko nga, nasa mo nga, si Kapis nga. Si Kapis nga to. Ay, di papasok agad. Ay, kita mo yung naging pandalwa ako sa clacking. Ang nangunguna ay si Risti Tolentino. Ay, pandalwa ako sa clacking. May kinakuha ka? Wala, dahil ang Ulbird si Risti Ulbird din sa akin. Tapos may nagklaklaan ng na yun ay parang 5 kami, 4 ang umuwi nun dito sa Sabi ko, kung pala naiakla ko na, baka nauna sana. Sabi ko, kasi walang umuwi talaga. Sabi niya, inaabot baga ng masamang panahon, yung mga ibon nun. Kaya ko rin yung ibon na yun. Tapos yung nilaro ko din sa brace dati yun, yung lahatan din ng brace, yung siya ang nangunguna dito mula yan hanggang Ruas hanggang Victoria. Siyang nangunguna sa clacking, ang nasunod ay Kalapan. Dahil lahatan yun ay. Ang galing din talagang ibon ng 3 times din. Kaso nga lang, dun din nawala sa isang club na nilaruan ko yun. Yung nabaltaan mo na binitawan bagay, alas 5 pa lang madaling araw ay. Saan yun? Sa base? Oo, alas yung pinasabay lang sa bandbaga nga. Nagasalita pa nga yung mga ibang salitang tao eh. Yung mga Bisaya baga, dun pinagawan yun. Alas 5? Paano nakawi? Alas 5? Hindi man nakawi. Yun, dun nga nawala talaga yun. May umuwi nun din yung kay Alex Inaw, yun. Kasabay nun, patatrong balik na rin yun. Di ba dilim pa yun? Dilim pa, sabi nga, sina Kuya Chris nga, nakausap ko yun daw nga, sabi, kakauwi ba ganun may buwan pa eh. Kasi hindi man sila nagtusir eh. Pinasabay lang. Alas 5 madaling araw. Alas 5 pa lang, binitawan eh. Saan lugar yun? Iloilo na yun, last lap na, Iloilo City yun eh. Talagang, sabi ko, tapos ang laging umano ko pa sa ibong ko, kasi lagi kong bago ko ilog, dala ko na, ganito pa lang alauna. Pagpasok ko, nandun yung sa outfit ko. Di ba yung anong ibon mo? yung pati yung ko na yun, ang ko rin ko ba siguro baka nawala na rin yung ibon na yun. Bago kasi din nila yun, nag-ulan ay. Pagtingin ko sa labas, pasang-pasa ng ulan, ay loading, ay say ko paano, adan ko, dinala ko yung ibon na yun sa outlet. Ay basa na sa training box. Ay kayo mag-loading ng alas 3 baga dahil maagang loading ay. Ay ang ginawa ko pa dun sa ilalim ng machine dun sa may iyawan. May init ang hilab doon. Doon ko siya nilagay. Pinatuyo ko na training box. Tapos yung niload ko nga na yun. Hindi na siya umuwi. Siguro tapos alas 5 pa na. Alas 5 pa na bidawan. Pero sabi ko yung ibon talaga yun naman yung nilaro ko dito sa North. Hindi ka maniwala umuwi din sa akin yun ng
isang buwan at kalahati. Yun, andun pang sticker. Naligaw lang talaga siya. Ano talaga ng ibon na ito. Kaya sabi ko, hindi ko rin malimutan yung ibon na yun. Marami rin ako nag-impira doon sa ibon na yun eh. Isang buwan at kalahati. Umuwi siya eh. Ang tuwa ko rin eh. Wala kang lahi ng mga yan, no? Naubos. Naubos. Hindi ko rin nga, paano eh, pag ano ko rin nun, basta ano, Inalaro mo? hindi ko pala, yung nananalo ko, nalaro ko pa rin. Sabi nga, pag may ang ano ka na, i-keeping mo na eh. Oo, kaya mag-ano ka, mag-breed na. Oo, mag-ano ka Ang hirap dyan. kasi mag-ano na ng ano Maghanap ng ganong linya. line ng ibon. Kaya sabi ko nga, yung may mga ganang ano ko, inaano ko na ngayon, na-stock na. Subukan ko nga, yung anak na lang, ilalaro ko. Yan, mga ngayon, ilalaro ko na yan. Ayun, boss, anong advice mo sa mga newbie or papasok sa larangan ng pag-iibon? Advice ko lang sa mga bagong mag-ibon, talagang focus talaga sa pag-ibon, hindi man yung bago ka lang ay gaya-gaya lang, pero dapat talaga ipukusan natin yung pag-iibon. Kasi pag hindi ka focus sa pag-iibon, wala din magiging resulta. Ano rin, ang useless din. Parang gaya-gaya mo lang talaga yung ano, kailangan sa newbie. Ipukusan natin, alagaan talaga ng ayos. Tapos sa training talaga, kailangan talaga doon ka talaga sa training Bumawi. Kasi pag ang ibon mo hindi mo natitraining talaga ng ayos, wala din. Useless din. Katulad sa pag-loop-to-loop. Lumabang kang loop-to-loop, walang training ibon mo. Yung isa bugbog sa training sa iyo. Talo ka. Sigurado talo ka eh. Kailangan talaga dito sa karera din, training ka talaga ng push ka talaga. Focus na focus ka talaga sa pag-training. Kaya yun talaga, kahit newbie ka, talagang maano ka talaga, masipag ka talaga sa pag-training pala. Ayun, boss, anong nakukuha mong parang benefit? Sabi mo magastos, tapos sa trabaho mo, kahit medyo maabala na nag-kalapati ka pa rin. Ano yung nakukuha mong saya o something? Talagang sa ibon talaga, napakasaya. Hindi sa itong sport to eh, itong pag-ibon eh. Ang saya na dito, nakakawala baga ng stress lalo pag sa race. May umuwi kang ibon, malayo. Kahit talo eh, talagang masaya eh. Sabi ko, talagang may palikalip ka pa. Talagang umuwi ng ibon mo eh. May ano mo talaga eh. Kahit baga natalo siya, inuwian ka pa rin. Ang saya talaga. Tapos, yung sa pag may problema ka, hindi mo, maganda, punta lang sa loop. Ting sa ibon, himas-himas. Dito lagi. Sabay ako dito, tingin sa ibon. Pag wala nga akong trabaho mula umaga, alas ang gata, dito lang ako, panay ang tingin sa ibon, palipad, hipo sa ibon. Yun lang ako. Ganyan ako magpasok. Pag walang ano talaga, pasok na ako mamaya ulit. Ganun. Masaya pag-iibon. Kaya sabi ko nga sa mga wagong mag-iibon talagang, kung talagang ano mo talaga yung pag-iibon, eh hindi man yung ano lang talaga na nagustuhan mo lang dahil may mga nananalo sa ganito. Talagang hobby mo talaga, yung gusto mo talaga. Ayun, boss, meron ka masya-shoutout na kalapatids natin dyan? Oo. Shoutout mo. Shoutout pala sa unang marami ang naibigay sa aking panalo yung ibon ni Ninong Iman Valdez. Talaga magaling din talaga mga ibon ito. Shoutout din sa team Bunan, mga kalapatids. Shoutout sa inyo. At maraming salamat din kay Kuya Alvin Perias na bigyan ng pagkakataon dito na interview ako sa pag-iibon. Maraming salamat. At shoutout din sa akin tapat na loob kay Kuya Bong Bitiwan. Shoutout sa iyo. Sa family mo. Sa aking pamilya. Dito lagi nakasuporta sa akin. Happy Mother's Day nga pala. Sa Andox team. Andox team. Sa Gloria. Andox team. Yan. Yan lang po. Thank you so much. Okay.